Ang gabi ng Diamond Gala ay hindi lamang tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Si Ethan Sandoval, ang bilyonaryong tycoon na kinatatakutan sa boardroom, ay nakatayo sa gitna ng bulwagan. Siya ang definisyon ng isang modernong titan. Bilang CEO ng Sandoval Cyber Intelligence, siya ang utak sa likod ng mga pinakakomplikadong security firewalls na ginagamit ng gobyerno. Para kay Ethan, ang mundo ay isang malaking puzzle na kailangang masolve. Tahimik, seryoso at kalkulado ang bawat galaw. Isang high-functioning genius na walang pasensya sa mga taong hindi kapantay ang kanyang talino. Dumalo siya sa event para sa paglulunsad ng isang bagong software suite. Habang ang lahat humahanga sa demo, si Ethan ay nakatayo sa isang madilim na sulok. Mabilis na nagtatype sa kanyang phone. Sinusubukan niyang pasukin ang back-end ng system na ipinagmamalaki sa stage para lang patunayan sa sarili niyang ito ay mahina. Masyadong predictable ang logic gate na ginamit dyan. In 5 minutes, magka-crash ang server na yan kung hindi mo babaguhin ang injection point mo. Isang malamig at antipatik ang boses ang narinig niya sa likuran. Lumingon si Ethan at nakita si Luna, ang anak ng tech tycoon na si Victoria Ilustre na mula sa Europe. Hindi lamang basta anak ng isang mayamang pamilya. Siya ang gold standard ng kanilang henerasyon. Matalino, mailap, at may dignidad na tila hindi kayang buwagin. Nakasuot siya ng eleganting itim na dress. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamataas at katalinuhan. Si Luna ay kilala sa social circles. Pero sa mundo ng coding, siya ay isang henyo na kayang mag-disassemble ng malware sa loob lamang ng ilang minuto. I don't need advice from someone who spends more time at fashion shows than in front of a terminal. Pagtataray ni Ethan, hindi man lang tiningnan ng matagalang dalaga. Ngumiti ng bahagya si Luna, isang ngiting mapang-asara. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Ethan. Ang kanyang personal device ay nag-restart at pagbukas nito, ang wallpaper niya napalitan ng isang picture ng isang buwan, ang simbolo ni Luna. You just hacked me? Hindi makapaniwalang tanong ni Ethan. Nagtagis ang kanyang bagang, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa gulat na may nakagawa nito sa kanya. Consider it a diagnostic test. Sagot ni Luna habang tumatalikod. Your security is tight, pero masyado kang kampante sa pinto mo. Nakalimutan mong may bintana pa. Next time, try to keep up. Naiwang nakatitig si Ethan sa likod ni Luna. Lingid sa kanilang kaalaman, may mga matang nagmamasid. Isang grupong nais pabagsakin si Ethan. Isang mamahaling baso ng vintage wine ang inihanda para sa kanya. Hinaluan ng isang bagong uri ng aphrodisiac at bawal na gamot na dinisenyo para mawala siya sa sarili at masangkot sa isang malaking iskandalo. Habang abala si Ethan sa pag-scan ng network sa kanyang phone, hindi niya napansin ang isang lalaki na ka-uniforming waiter na dumaan sa kanyang gilid. Ang lalaking ito'y inutusan ng isang karibal na business firm para ilagay ang isang mabilis tumalab na sedative sa wine na iinumin ni Ethan. Isang planong patulugin siya para manakaw ang prototype chip na nasa kanyang bulsa. Inilapag ng waiter ang tray na may 2 baso ng mamahaling wine sa maliit na mesa sa tabi ni Ethan. Eksakto namang lumapit si Luna para asarin si Ethan tungkol sa kanyang primitive na paghahak kanina. Sa gitna ng kanilang matalas na sagutan, uminit ang ulo ni Luna. You know what, Sandoval? You're so stiff. You need to loosen up. Walang ideya si Luna kung sino si Ethan. Ang alam niya lang, kaapelyido ito ng kilalang pamilya. Sa sobrang inis at dahil na rin sa tuyot niyang lalamunan mula sa pakikipagtalo, mabilis niyang dinampot ang basong nakalaan sana kay Ethan at ininom nito ang halos kalahati. Wait, that's... Hindi na natapos ni Ethan ang sasabihin dahil nakita niyang naubos ni Luna ang wine. That's what, masarap naman ah. Sagot ni Luna, pero pagkalipas ng ilang segundo, biglang kumunot ang noo niya. Humawak siya sa gilid ng mesa dahil biglang umikot ang paligid. Naramdaman ni Luna ang isang hindi maipaliwanag na init. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo at ang bawat ingay sa paligid ay tila nagiging kuryenteng gumagapang sa balat niya.
Ang kanyang talino na laging nagsisilbing panangga niya ay unti-unting nilalamon ng kakaibang pakiramdam. Miss Valeriano, ayos ka lang ba? Tanong ng isang lalaking lumapit sa kanya. Akmang hahawakan nito si Luna, ngunit mabilis na sinalo ni Ethan ang kamay ng lalaki. Don't touch her. Batid ni Ethan na ang paglapit ng estranghero ay hindi para tulungan si Luna, kundi para pagsamantalahan ang kalagayan nito. Wait, bakit dalawa na ang mukha mo? Napansin ni Ethan ang kakaibang kilos ng dalaga. Namumutla ito at nagsisimulang mawalan ng balanse. Luna, are you okay? I feel fuzzy. Bulong ni Luna sa bulol niyang boses. Doon niya napansin ng waiter na mabilis na naglalakad palayo habang nakatingin sa kanila ng may halong gulat at takot. Agad na naintindihan ni Ethan ang nangyayari. Siya dapat ang biktima, pero si Luna ang tinamaan. Dahil sa takot na gawa ng iskandalo ng media ang anak ng isang tycoon, hindi pwedeng tumawag ng ambulansya si Ethan sa gitna ng ballroom. Binuhat niya si Luna na parang bagong kasal palabas ng exit, habang ang dalaga nagsisimulang magdeliryo. Sandoval, ungol ni Luna habang nakasubsob sa binata. Your encryption is so soft. Shut up, Luna. You're high. Sagot ni Ethan. Pero sa loob-loob niya, nakaramdam siya ng matinding proteksyon para sa babaeng kakaharapin pa lang sana niya sa isang matinding diskusyon. Ang mga mata ni Luna, puno ng luha at pagnanasa. Isang ekspresyong hindi niya kailanman nakita sa seryosong dalaga. Ethan, kailangan ko, hindi ko na kaya. Pagsusumamo ni Luna, ang kanyang pagkababae ay tila nagising sa paraang hindi niya mapigilan. Ang bawal na gamot ay idinisenyo para sa isang malaking lalaki, kaya ang epekto nito sa katawan ni Luna ay triple ang tindi. Luna, dinala ka sa bitag na para sa akin. Bulong ni Ethan habang inilalagay ang kanyang jacket sa balikat ni Luna para itago ang panginginig nito. Please, just for one night. I'm begging you. Bulong ni Luna habang isinusubsob ang mukha sa leeg ni Ethan. Nilalanghap ang bango ng binata na tila tanging gamot sa apoy na bumabalot sa kanya. I'm begging you. Help me please. Kinumpas ni Ethan ang kanyang isang daliri para senyasan ang kanyang driver. Dinala ni Ethan si Luna sa kanyang pribadong penthouse sa tuktok ng hotel. Alam ni Ethan na kapag ginawa niyang hinihiling ni Luna, mababago ang lahat sa kanilang pagitan. Ngunit ang makita ang pinakamatalinong babaeng kilala niya na nagmamakaawa sa harap niya, ay unti-unti ring nagpapaguho sa sarili niyang kontrol. Habang nasa biyahe, nagsimula nang maging agresibo ang epekto ng bawal na gamot. Bakit ang lamig mo? Bulong ni Luna. Nagsimulang gumapang ang mga kamay nito sa braso ni Ethan habang siya ay nagmamaneho. Ang init, kailangan ko ng malamig. Hinila ni Luna ang suot na necktie ni Ethan at pilit itong inilalapit sa mukha niya. You're always so formal. Let's see what's under this suit. Luna, stop it! Saway ni Ethan. Pinipilit panatilihin ang focus sa pagpipigil kahit ramdam niya ang mabilis na tibok ng sariling puso. Sanay siya sa mga cyber attack, pero sa ganitong klaseng attack, wala siyang firewall. Gustuhin man niyang iuwi si Luna sa mansyon ng mga ilustre, hindi niya alam ang security code ng gate nito at ayaw niyang magdulot ng iskandalo. Kung sa mansyon naman ng mga Sandoval, siguradong mamasamain ang mami niya at iisiping nag-uwi siya ng girlfriend. Isang interogasyon na wala siyang balak sagutin. Wala siyang choice kundi dalhin ito sa kanyang private unit sa BGC. Pagdating sa penthouse, agad niyang inihiga si Luna sa sofa. Pero bago pa siya makalayo para kumuha ng tubig at basang tuwalya, hinila ni Luna ang kanyang kwelyo. Dahilan, para mapatabi siya sa dalaga. Ethan, please. Muling pagsusumamo ni Luna. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pagnanasa. Ang kanyang mga kamay, na dati abala sa pagpirma ng mga bilyon-bilyong kontrata, ay ngayon nakakapit ng mahigpit sa polo ni Ethan. Pilit itong hinihila palapit. Hindi na nakatiis sa Ethan. Ang kanyang sariling kontrol na binuo niya sa loob ng maraming taon, bilang isang disiplinadong tycoon, ay tuluyan ng gumuho. Sinakop niya ang mga labi ni Luna.
Nakakahanap ng pansamantalang ginhawa si Luna mula sa epekto ng gamot. Ngunit kaagad din na tumigil si Ethan dahil batid niyang mali na samantalahin ang kahinaan ni Luna. I know you want me. I can see it. Mapang-akit na bulong muli ni Luna. Ang mga mata ay mapupungay at ang hininga mainit sa leeg ni Ethan. Sa sobrang lapit nila, amoy niyang mamahaling pabango ni Luna na humahalo sa amoy ng wine. Pero sa kabila ng tukso na naigang prinsipyo ni Ethan, hindi siya magsasamantala sa taong hindi na sa tamang wisyo. You're a bug in the system right now, Luna. And I don't debug while the server is unstable. Seryosong sabi ni Ethan. Buong ingat niyang tinanggal ang mga kamay ni Luna at kumuha ng makapal na kumot para ito ay balutin ng mahigpit para hindi na makagalaw pa. Umupo si Ethan sa sahig sa tabi ng sopa habang binabantayan ang paghinga ng dalaga. Napatingala siya. Muntik na. Bulong na niya tsaka muling tiningnan ng mukha ni Luna matapos ay napangiti siya. Kasing liwanag ng buwan ang ganda mo. Kaya lang kasing init naman ang araw ang ulo mo sa tuwing masasapawan ka. Binuksan niya ang kanyang laptop para mag-trace kung sino ang waiter na naglagay ng gamot. Pero paminsan-minsan napapatingin siya sa natutulog na si Luna. Sa gitna ng dahan-dahang pagliwanag ng silid mula sa sikat ng araw, dahan-dahang iminulat ni Luna ang kanyang mga mata. Ang unang sumalubong sa kanya ay ang matinding sakit ng ulo at ang bigat ng katawang hindi niya nakasanayan. Nang maramdaman niya ang init ng balat ng lalaking nakayakap sa kanya sa ilalim ng kumot, tila binuhusan na siya ng malamig na tubig. Ang lahat ng alaala ng nagdaang gabi, bumalik na parang isang sirang plaka. Ang pag-inom niya ng wine, ang pagkawala ng kanyang sarili at ang bawat salitang binitiwan niya habang nagmamakaawa sa lalaking ito. Anong ginawa ko? Bulong ni Luna sa sarili, puno ng pagsisisi at takot. Hindi na siya nagatubili. Sa gitna ng kanyang pagmamadali, hindi niya na nagawang mag-iwan ng sulat o kahit sulyap man lang. Para sa kanya, ang gabing iyon isang bangungot na kailangang ibaon sa limot. Akala niya, dahil sa laki ng lungsod, hinding-hindi na muling magtatagpo ang landas nila ng lalaking nakakita sa kanyang kahinaan. Tumakas siya na parang isang magnanakaw. Dalang pangakong hinding-hindi na siya babalik sa hotel na yun. Hindi niya alam, ang lalaking iniwan niya, hindi lang basta estranghero. Ito ang lalaking nagmamay-ari ng gusaling kinalalagyan niya. At ang lalaking may kakayahang hanapin siya kahit saang sulok ng mundo siya magtago. Paglabas ni Luna ng elevator, isang taxi agad ang kanyang pinara. Habang nakatanaw sa bintana, tanging isang bagay lang ang kanyang nasa isip. Kailangan walang makaalam sa nangyari. Makalipas ang isang linggo, pilit na ibinaon ni Luna ang nangyari sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang isipan. Bumalik siya sa pagiging malamig at kalkuladong CEO ng Valeriano Group. Ngunit ang kanyang katahimikan, nabasag nang ipatawag siya ng kanyang ama para sa isang emergency merger meeting sa pinakamataas na palapag ng isang kilalang building. Habang naglalakad sa hallway patungo sa boardroom, nararamdaman ni Luna ang kaba na hindi niya maipaliwanag. Nang bumukas ang pinto, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa kanya. Sa dulo ng lamesa, nakaupo ang lalaking nasa kanyang mga panaginip nitong mga nakaraang gabi. Maayos ang buhok, suot ang isang napakamahal na charcoal gray suit at may aura ng kapangyarihan na tila kayang lumuhod ng sinuman. Clark Ethan Sandoval, bulong ng kanyang ama. Luna, meet the man who holds the future of our company. Siya ang CEO ng Sandoval Group. Halos manghina ang mga tuhod ni Luna. Doon lang niya tuluyang naunawaan kung sino ang lalaki nung gabing yun. Ang estrangherong inakala niyang hindi niya na makikita ay ang lalaking may hawak ngayon ng kapalaran ng kanyang pamilya. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang upuan, taimtim na nananalangin si Luna sa loob ng kanyang isipan. Please Lord, huwag mo sanang hayaang makilala niya ako. Masyado kong lasing at sabog noon. Sana ganoon din siya. Sana isa lang ako sa maraming babaeng dumaan sa kama niya na hindi niya na matandaan ang muka. Umupo si Luna sa tapat mismo ni Ethan. Pilit niyang pinatatag ang kanyang boses at iniwas ang kanyang tingin. Ngunit nang magsimulang magsalita si Ethan,
Ang boses nito kasing lamig ng yelo pero may talim na tila direktang tumutusok sa kanya. It's a pleasure to finally meet you, Miss Valeriano. Panimula ni Ethan, ang mga mata nakatitig ng diretso sa kanya. Isang titig na tila hinuhubaran ng kanyang pagkatao. Narinig ko na napakahusay mo sa pagpapatakbo ng negosyo. Pero ang tanong ko, mahusay ka rin ba sa pagtakas kapag ang sitwasyon nagiging masyadong mainit? Napatigil ang lahat sa boardroom. Ang ama ni Luna nagtataka sa naging biro ng bilyonaryo. Pero si Luna, halos hindi siya makahinga. Alam niya ang ibig sabihin ng ngiting iyon sa mga labi ni Ethan. Ang mapanuring ngiti ng isang hunter na sa wakas nahanap na ang kanyang biktima. Sa gitna ng seryosong pagtalakay sa mga shares at profit margins, nakaupo si Ethan sa kabisera. Prenting nakasandal habang ang kanyang paningin ay hindi umaalis kay Luna. Ang ama ni Luna, si Don Valeriano, ay seryosong nagpapaliwanag ng kanilang proposal. Walang kamali-mali sa giyerang nagaganap sa pagitan ng dalawa. As you can see, Mr. Sandoval, my daughter Luna has meticulously prepared the financial projections. She's the best at what she does. Pagmamalaki ng matanda, ngumisi si Ethan. Binitawan ang kanyang mamahaling ballpen at tumingin ng malalim kay Luna. I don't doubt her skills, Don Valeriano. Actually, I've seen firsthand how dedicated Miss Luna can be when she wants to achieve something. Kapag may gusto siya, hindi siya tumitigil hanggat hindi niya nakukuha. Minsan nga handa pa siyang magmakaawa para lang matupad ang kailangan niya. Napatigil ang ilang board members. Bahagyang kumunot ang noo ni Don Valeriano. I beg your pardon, Mr. Sandoval. Begging, my daughter never begs. Lalong tumalim ang tingin ni Luna kay Ethan sa ilalim ng lamesa. Ang kanyang mga daliri mariing nakabaon sa kanyang hita para pigilan ang panginginig. Maybe beg is a strong word. Bawi ni Ethan pero hindi nawawala ang nakakalokong ngiti. Let's just say she's very persuasive. Lalo na sa mga private negotiations. Hindi ba, Miss Valeriano? You have this way of making people give into your demands. Kahit gaano pa to kahirap. Mr. Sandoval, putol ni Luna, ang boses ay malamig at kontrolado pero halatang may panginginig sa dulo. I suggest we stick to the numbers. Ang mga personal opinion mo, walang puwang sa merger na to. Unless, of course, masyadong personal ang approach mo sa bawat business partner mo. Natawa ng mahina si Ethan. But numbers can be boring, Luna. Masyadong predictable. Minsan mas gusto ko yung mga sitwasyong unpredictable. Yung mga gabing akala mo'y kontrolado mo ang lahat. Yun pala, mauuwi ka sa paghingi ng tulong sa taong hinding-hindi mo inaasahan. Is there a problem, Luna? Tanong ng kanyang ama. Napansin ang pamumula ng pisngi ng anak niya. Nothing, Dad. Masyado lang mahangin ang aircon dito sa boardroom. Minsan kasi, may mga taong mahilig magkalat ng polusyon gamit ang bibig nila. Lalong nang inis si Ethan, tila tuwang-tuwa na nakikita si Luna na nagpupumiglas sa hiya at galit sa harap ng maraming tao. Sa bawat segundong lumilipas, mas lalong nagiging mapanganib ang laro nila. Habang seryosong nagpapaliwanag ang ama ni Luna tungkol sa lawak ng kanilang mga lupain, dahan-dahang inusod ni Ethan ang kanyang binti sa ilalim ng lamesa. Nanigas si Luna nang maramdaman ng dulo ng sapatos ni Ethan na dahan-dahang humahaplos sa kanya, paakyat sa kanyang tuhod. Ang hawak niyang fountain pen halos mabali sa higpit ng pagkakahawak niya rito. Kaya naman, Mr. Sandoval, kampante kami na ang partnership na ito ay magtatagal. Pagtatapos ng ama ni Luna. Naniniwala ko riyan, Don Valeriano. Ang boses ni Ethan ay nanatiling propesyonal at matatag. Ngunit sa ilalim ng lamesa, mas lalong naging mapangahas ang kanyang galaw. Pinisil niya ng bahagyang tuhod ni Luna gamit ang kanyang paa. Halos mapatalon si Luna sa gulat, ngunit pilit niyang pinanatili ang kanyang composure. Ang kanyang muka nag-uumpisa ng mag-init dahil sa galit. Luna, may sasabihin ka ba? Tanong ng kanyang ama nang mapansin ang bahagyang pag-awang ng labi nito. I think
We should move to the next item on the agenda, Dad. Masyado na tayong nagtatagal sa isang posisyon. Lalong napangisi si Ethan. Lumingon siya kay Luna nang may mapaglarong tingin. Tama si Miss Luna. Minsan, ang pananatili sa isang posisyon ng matagal ay nakakangalay. Mas magandang mag-explore ng iba pang possibilities. Di ba, Luna? Sa ilalim ng lamesa, palihim na tinapakan ni Luna ng madiin ang paa ni Ethan gamit ang kanyang istilito. Ngunit imbis na dumaing, lalong tumalim ang pagkakangisi ni Ethan. Tila mas nag-e-enjoy siya sa bawat paglaban ni Luna. Nagtapos ang meeting at isa-isa na din silang lumabas. Nang tuluyang makalabas ang huling board member at ang kanyang ama, mabilis na tumayo si Luna at marahas na isinara ang pinto ng boardroom. Ang katahimikan sa silid, tila nagbabaga sa tindi ng tensyon. Humarap siya kay Ethan na noon ay prenting-prenti pa ring nakasandal sa kanyang upuan. Tila ba wala siyang ginawang pambabastos sa ilalim ng lamesa kanina? How dare you! Wala kang karapatang hawakan ako o ipahiya ko sa harap ng tatay ko. Akala mo ba porke bilyonaryo ka? Pag-aari mo ng bawat taong makakaharap mo? Dahan-dahang umikot si Ethan sa lamesa. Ang bawat tiyabag ng kanyang sapatos sa carpet na nasa sahig ay tila tunog ng sekundaryong nagbibilang ng oras. Huminto siya sa likuran ni Luna. Sapat na ang lapit para maramdaman ng dalaga ang presensya ng bilyonaryo. I didn't say I own you, Luna. I was just checking if you're still as responsive as you were that night. And based on your reaction, it seems your body remembers my touch more than your brain wants to admit. You know, Luna, muntik na akong maniwala sa acting mo kanina. Ang lamig ng boses mo, ang talim ng tingin, perfect. Pero may isang mali. Nanatiling nakatalikod si Luna, ang kanyang mga kamao nakakuyom sa ilalim ng lamesa. And what is that, Mr. Sandoval? Your pulse. Simple niyang sagot. Inabot ni Ethan ang kamay ni Luna at hinawakan ng pulso nito. Mabilis pa rin ang tibok nito. Gaya ng gabing nasa ilalim ka ng mga bisig ko. Your body doesn't know how to lie as well as your lips do. Marahas na binawi ni Luna ang kanyang kamay. Humarap siya kay Ethan. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit na pilit itinatago. Stop it, Ethan! Kung akala mo may kapangyarihan ka sa akin dahil sa isang gabi ng pagkakamali, nagkakamali ka. That night was a result of a drug. Hindi yun ako. Wala akong nararamdaman para sa iyo noon at mas lalo na ngayon. Lalong lumapad ang ngiti ni Ethan. Hindi siya na-insulto. Sa halip, tila mas lalo siyang na-challenge. Oos talaga? Lumapit pa siya. Dahilan para mapaatras si Luna hanggang sa sumandal ito sa dambuhalang bintana ng opisina. Kung wala kang nararamdaman, bakit hanggang ngayon hindi mo ko matingnan ng diretso sa mga mata? Bakit kailangan mo magpanggap na wala kang maalala? Hinawakan ni Ethan ang baba ni Luna. Pilit itong iniyangat para magtagpo ang kanilang mga paningin. Masyado kang matalino para sa sarili mong kapakanan, Luna. Akala mo'y kaya mong i-calculate ang lahat. Pero ang pagnanasa, hindi yan subject sa logic. I hate you! I know, but you also beg for me. At yun ang hinding-hindi mo mabubura sa memorya mo. Kahit ilang firewall pa ang itayo mo. Sa sobrang panggigigil, hindi na nakapag-isip ng tama si Luna. Mabilis siyang humakbang palapit at buong lakas na isang malutong na sampal ang idinapo niya sa pisngi ni Ethan. Napihit ang mukha ni Ethan sa lakas ng tama. Nanatiling tahimik ang silid. Inasahan ni Luna na magagalit ito. Nasisigawan siya o baka itapon siya palabas ng gusali. Ngunit laking gulat niya nang dahan-dahang humarap si Ethan sa kanya at may bakas ng pulang palad sa pisngi. Pero ang mga mata nito ay mas lalong nagniningning sa tuwa. Dinilaan ni Ethan ang gilid ng kanyang labi at mas lalong napangisi. Is that all? Sinasabi ko na nga ba, Luna? Mas gusto mo kapag may physical contact. Hinawakan ni Ethan na magkabilang braso ni Luna at isinandal ito sa dambuhalang lamesa ng boardroom. Huwag mo kong sampalin kung hindi mo kayang panindigan ng apoy na sinisindihan niyan. Dahil sa ginawa mo, mas lalo mo lang akong binibigyan ng dahilan para hindi ka tantanan. Bitiwan mo ko, Ethan. Nasasaktan ako. Saktan? O natatakot ka na baka
Magmamakaawa ka na naman sa akin. Huwag kang mag-alala, Luna. Hindi ko to gagawin sa boardroom. Namutla si Luna pero nanatiling matigas ang anyo. Dahan-dahang lumayo si Ethan at binuksan ang pinto para sa kanya. See you? Naiwang nanginginig sa inis at hiya si Luna. Alam niyang nagsisimula pa lang ang paghihiganti ni Ethan at ang pagpapanggap niya tila nagbigay lang ng dahilan sa bilyonaryo na mas lalo lang siyang paglaruan. Sa desperasyon ni Luna, naghanap siya ng alas laban sa mapang-asar na bilyonaryo. Ginamit niya ang kanyang galing sa teknolohiya. Noong gabing yon, habang nasa loob ng kanyang silid, pilit niyang pinasok ang private cloud server ni Ethan Sandoval. Akala mo ikaw lang ang magaling, Sandoval? Kapag nahanap ko ang baho mo, mananahimik ka rin. Nang sa wakas ay mabuksan niya ang isang folder na may markang private and confidential. Hindi dokumento o ebidensya ng korupsyon ang bumungad sa kanya. Isang video file ang otomatikong nag-play sa kanyang screen. Nanlaki ang mga mata ni Luna. Sa video, bumubungad ang isang malinaw na kuha ni Ethan Sandoval. Basang-basa ang buhok nito. Tila kagagaling lang sa pagbababad sa pool. Wala itong suot na pang-itaas. At ang bawat pandesal sa kanyang abs, bakat na bakat habang tumutulo pa ang tubig mula sa kanyang dibdib pababa sa kanyang bewang. Humarap sa kamera si Ethan. Tila alam na alam niyang manunood ito. Ngumiti siya, ang nakakalokong ngising naging bangungot ni Luna. Miss Valeriano, alam kong papasukin mo ang server ko. Masyado kang matalino para hindi subukan yan. Pero imbis na dirt ang mahanap mo, eto, bibigyan na lang kita ng view na alam kong kinasasabikan mong makita ulit. Lalong lumapit si Ethan sa kamera. Tila hinahamon ng dalaga. Stop hacking my files, Luna. Kung gusto mo akong makitang topless, huwag kang dumaan sa computer. Magmakaawa ka na lang ulit sa akin at pagbibigyan kita. See you at dinner. Huwag kang malilate. Nakakainis. Tili ni Luna, sabay sara ng kanyang laptop ng napakabilis. Ang kanyang muka, hindi lang namula. Nagmuka itong hinog na kamati sa tindi ng hiya at init na naramdaman niya. Pakiramdam niya, kahit nasa loob ng sarili niyang kwarto, hinuhubaran siya ng tingin ni Ethan. Ang henyong si Luna Valeriano, tuluyang na checkmate ng sarili niyang bitag. Tingin mo talaga? Ganun mo lang kadaling malalaman ang mga kahinaan ko? Nakangising ani Ethan habang palapit sa kanyang mesa. Tanging ang asul na liwanag mula sa 3 malalaking monitors ang nagsisilbing ilaw. Habang ang mundo ay kilala siya bilang isang malupit na bilyonaryo, kilala din siya bilang isang expert cybersecurity engineer. At iyon mismo ang dahilan kaya siya pinagtangkaan noon sa party. Mabilis na sumasayaw ang kanyang mga daliri sa keyboard. Hindi siya tumigil hanggat hindi niya nahanap ang sagot kung sino ang nagtangka sa buhay niya ng gabing yun. The wine was meant for me. Bulong ni Ethan, ang kanyang panga ay nagngangalit. Kung hindi mo iyon nainom, Luna, ako ang babagsak sa hospital o mas malala pa. Na-access niya ang CCTV footage ng hotel na tila ba isang pinto na walang lock. Gamit ang isang facial recognition algorithm na siya mismo ang gumawa, sinala niya ang bawat mukha sa party. Bingo! Isang lalaking naka-uniforme ng waiter ang humalo ng kung anong substance sa baso ni Ethan. Ngunit dahil sa gulo ng crowd, aksidente itong nailapag at nakuha ni Luna. Habang tinitingnan ni Ethan ang code na lumalabas sa screen, natuklasan niya ang isang naka-encrypt na transaction sa dark web. Ang pondo ay nanggaling sa isang dummy account na may koneksyon sa Valeriano Textiles. Kung ganun ikaw pala. Nakangising ani Ethan habang nakatingin sa muka ng lalaking nagtangka sa kanya. 2:00 na ng madaling araw pero hindi pa rin dinadalaw ng antok si Luna. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang bawat haplos at bulong ng gabing pilit niyang nililimot. Biglang niyanig ang katahimikan ng kanyang kwarto nang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Hello? Hindi ka pa rin ba makatulog? O baka naman, ako ang iniisip mo kaya gising ka pa. Ethan, saan mo nakuha yung number ko? At bakit ka tumatawag sa ganitong oras? I'm an expert, remember? Ang pagkuha ng number mo ay kasing dali lang ng paghinga. Anyway, kamusta ang pagtulog? Masarap ba ang unan mo? O mas gusto mo pa rin ang balikat ko?
You're unbelievable. Tumawag ka lang ba para asarin ako sa nangyari nung gabing yun? Please, Ethan, kalimutan na natin yun. Biglang nagbago ang tono ng boses ni Ethan. Nawala ang pangaasar at napalitan ng isang malamig na seryosong timbre. I wish I could. Pero habang natutulog ka ng mahimbing, may mga taong nagdiriwang dahil akala nila na itumba na nila ako. Anong ibig mong sabihin? Nahanap ko na sila, Luna. I found the target. The trail didn't just end in the hotel. I tracked the encrypted signals. Ang taong nagbayad para lasunin ng wine ko ay nasa loob mismo ng board meeting natin kanina. At hindi lang shares mo ang gusto nila. Gusto nilang burahin ng Valeriano at Sandoval sa mapa. Keep your lines open, Luna. Bukas, magsisimula ang totoong laro. Mas matamis silang durugin kapag akala nila panalo na sila. Huling hirit ni Ethan bago pinatay ang tawag. Nag-iwan kay Luna ng higit na katanungan kaysa kasagutan. Maagang pumasok si Luna sa conference room. Dala ang kaba at inis mula sa tawag kagabi. Ngunit laking gulat niya nang madatnan si Ethan na prenting nakaupo sa kanyang swivel chair. Umiinom ng kape at tila kanina pa siya hinihintay. You're 5 minutes late, Miss Valeriano. Masyado ka bang napuyat sa pag-iisip sa akin kaya tinanghali ka ng gising? Business meeting to, Ethan. Huwag mong ihalo ang mga walang kwentang biro mo. Walang kwenta? I thought our night shift together was the most productive encounter of your life. Ethan, tumigil ka na. Sabi mo nahanap mo na ang target. Ipakita mo na sa akin ng ebidensya para matapos na to. You look cute kapag pikon ka. Lumalabas ang pagka-Valeriano mo. Matapang pero madaling basahin. Alam mo, kung ganito ka rin sana ka-passionate nung gabing humihingi ka ng tulong sa akin, baka hindi lang murder ang napag-usapan natin ngayon. Isa pang salita tungkol sa gabing yun, Ethan Sandoval. At isasaksak ko ang fountain pen na to sa lalamunan mo. Humalakhak si Ethan. Isang tunog na tila musika sa pandinig niya dahil alam niyang nakuha na naman niya ang atensyon ni Luna. Galit na ang prinsesa. Sige, dahil pikon ka, itutuloy natin ang laro. Pero tandaan mo, Luna, kahit anong irap mo, sa huli ako lang makakapagligtas sa kumpanya mo at sa'yo. Biglang naging seryoso ang kanyang muka nang buksan niya ang isang malaking hologram display sa gitna ng silid. Now look at this. Habang iniisip mo kung paano ko papatayin sa isip mo, nalaman ko ang tiyuhin mo ay nagpaplano ng itakas ang lahat ng assets niyo ngayong hapon. Ready ka na bang makipaglaro sa akin? O mas gusto mong mag-asaran muna tayo ng 5 minuto? Nilapitan ni Ethan kung saan naroon ang computer at isang click ng mouse, lumabas sa screen ang profile ni Arturo Valeriano, ang tiyuhin Luna na matagal nang naghahangad sa posisyon nito. Siya ang nag-utos sa waiter, pero hindi ko siya ipapakulong agad. Masyadong madali yun. Gusto ko siyang paglaruan. Gamit ang kanyang expertise, sinimula ni Ethan ang operasyon. Hindi niya pinatay ang kuryente ni Arturo, kundi ang kanyang kredibilidad. Isa-isang nakatanggap ang mga investors ni Arturo ng mga leaked documents, mga peking transaksyon na ginawa ni Ethan gamit ang pangalan ng matanda, habang dahan-dahang binabagsak ang stocks nito sa merkado. Panoorin mo, Luna. Ito ang nangyayari sa mga taong humahawak sa mga bagay na pag-aari ko. Hindi dito ang meeting place. May VIP lunch siya kung pinabook. Tara. Nakangising ni Ethan. Hindi makatingin ng diretso si Luna kay Ethan habang nasa loob sila ng elevator. Ang bawat pagdampi ng kanilang mga balat, kahit aksidente, ay nagdadala ng kuryenteng pilit niyang itinatanggi. Para kay Luna, ang gabing yun ay isang pagkakamaling bunga ng gamot, ngunit para kay Ethan, yun ay simula ng obsesyon. I can feel your heart racing, Luna. Is it fear or remembrance? Ethan, please. Business lang ang pinunta ko rito. Okay, fine. If you want business, I'll give you a masterclass in liquidation. Hindi lang ng shares, kundi ng mga taong nagtangka sa atin. Sa halip na dokumento sa boardroom, dinala ni Ethan si Luna sa kanyang pinabook na VIP lounge. Dadalawa pa lang silang naroon. Natapos ang kanilang pagkukulitan nang makita nilang naunang magpasukan na ang iba pa nilang panauhin. Sa Valeriano Textiles, naroon si Arturo at ang iba pang mga shareholder na kasabwat sa tangkang pagpatay kay Ethan. Kampante silang naupo
sa akalang ang merger lang ang pag-uusapan. Bumukas ang pinto at pumasok si Ethan, kasunod si Luna. Imbis na maupo sa dulo, tumayo si Ethan sa gitna, tila isang hukom na handang magbaba ng sentensya. Masyado namang tahimik ang silid na to. Para kayong mga taong may itinatagong bangkay sa ilalim ng lamesa. Panimula ni Ethan. Tumikhim si Arturo. Mr. Sandoval, nandito tayo para sa negosyo, di para sa mga talinghaga. Ngumisi si Ethan, ngunit ang kanyang mga mata nanatiling matalas. Negosyo? Ang alam ko, ang negosyo ay tungkol sa investment. Pero ang ginawa nyo nung gabing yun ay isang bad investment. Masyadong mura ang ginamit nyong lason, halatang galing sa isang desperadong utak. Alam nyo, sa mundo ng computer, kapag may virus ang system, hindi mo lang ito dinidelete. Pinapanood mo muna itong kumisay habang kinukuha mo ang lahat ng data na to. I have every single email, every offshore account, and every dirty secret you've ever typed. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Arturo. You're not just players in my game, Arturo. You are the bugs I'm about to debug. At huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo ipakukulong. Sisiguraduhin ko lang na kahit ang pangalan nyo, hindi natatanggapin kahit saang bangko sa mundo. I will make you so irrelevant that even the shadows won't want to hide you. Napahawak si Luna sa gilid ng mesa. Nakikita niya ang takot sa mga mata ng kanyang tiyuhin. Isang takot na tanging isang tulad lang ni Ethan Sandoval ang kayang maghasik. Now, pipirma kayo sa paglilipat ng shares nyo kay Luna? O ipopost ko ang video ng pag-uusap nyo sa dark web sa loob ng 5 minuto. Nakataas ang kilay ni Ethan habang si Luna labis naman ang gulat. Nagtatanong kung para saan ang lahat ng effort na ito. Ang alam niya, hindi naman sila magkabati ni Ethan. Dahil sa talim ng mga salita ni Ethan, naramdaman ni Arturo na nasusukol na siya. Alam niyang sa oras na ilabas ng bilyonaryo ang mga digital na ebidensya, hindi lang kulungan ng bagsak niya, magiging pulubi siya. Kung hindi ko makuha ang kumpanya, sisiguraduhin kong wala ring mapapala si Ethan Sandoval. Pagngangalit ni Arturo habang kausap ang kanyang mga tauhan sa isang madilim na sulok ng parking lot. Kunin niyo si Luna. Tsak na siya lang ang kahinaan ng lalaking yon. Habang pabalik si Luna sa kanyang sasakyan matapos ang mainit na pakikipagtalo kay Ethan, hindi niya napansin ang isang itim na van na dahan-dahang bumubuntot sa kanya. Pikon na pikon pa rin siya. Buisit na Ethan na yun, akala mo kung sinong gwapo kumakaasta. Hindi na natapos ni Luna ang kanyang sasabihin nang bigla na lang may humarang sa kanyang harapan. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Anya sa dalawang lalaki na kamaskara na ngayon, mabilis na bumaba. Akmang sisigaw siya, ngunit tinakpan ng mga ito ang kanyang bibig ng panyo. Sa loob ng ilang segundo, nawala ng malay ang dalaga. Samantala, sa loob ng opisina ni Luna, biglang tumunog ang alarm sa laptop ni Ethan. Nanliit ang kanyang mga mata. Nilagyan niya ng hidden GPS tracker ang cellphone ni Luna. Nang hiram-hiramin niya ito kanina para asarin ng dalaga. I knew it. Alam kong mangyayari to. Masyadong predictable ang galaw ng mga desperadong tao. Pinanood niya sa screen ng pulang tuldok na mabilis na lumalayo sa gusali ng Valeriano Textiles. Agad siyang nag-type sa kanyang keyboard. Ina-access ang lahat ng traffic cameras sa rutang tinatahak ng van. You touched the only thing in this world that I haven't finished teasing yet, Arturo. Ang boses ni Ethan wala nang halong biro. Ngayon ay isa na siyang tunay na predator. And for that, I won't just debug you. I will erase you from the system. Kinuha ni Ethan ang kanyang jacket at ang isang maliit na device na kaya niyang gamitin para i-hack ang makina ng kahit anong sasakyan mula sa malayo. Sa isang pitik, pinaandar niya ang kanyang sports car. Nagising si Luna na masakit ang ulo at nakagapos ang mga kamay sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Sa harap niya nakatayo si Arturo. Hinihit-hit ang isang tabako habang malamig siyang tinititigan. Tito Art, bakit niyo to ginawa? Pamilya tayo. Pamilya? Ang pamilya para sa mga mahihina, Luna. Ang tatay mo,
Ibinigay sa'yo ang lahat habang ako'y nananatiling anino lang sa Valeriano Textiles. At ngayon, dahil sa pakikialam ng Sandoval na yon, balak niyo kong sirain. Hindi mapigilan ni Luna ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ang taong itinuring niyang pangalawang ama, ang taong inasahan niyang poprotekta sa kanya, ay siya palang may hawak ng kutsilyong nakatutok sa kanyang likuran. Kaya niyo ba akong ipapatay nung gabing yon? Ang gamot na yon, hindi lang para kay Ethan, kundi para sa akin din. Isang bala na lang ang kulang, Luna. At mawawala ng lahat ng hadlang sa akin. Sagot ni Arturo habang inilalabas ang isang baril. Biglang niyanig ang buong bodega ng isang malakas na pagsabog sa may pinto. Ang lahat ng ilaw sabay-sabay na namatay at tanging ang pulang laser light mula sa isang device ang makikita sa paligid. System override complete. Isang malamig at mechanical na boses ang umalingaw-ngaw sa mga speakers ng bodega. Locking all exits. Ethan! Sigaw ni Luna sa dilim. Ang boses puno ng pag-asa. Mula sa anino, lumabas si Ethan Sandoval. Hindi na ito ang lalaking mapang-asar na nakita ni Luna kaninang umaga. Ang kanyang tindig ay tila isang kamatayan na naglalakad. Hawak niya ang isang tablet kung saan kontrolado niya ang bawat daloy ng kuryente sa gusali. Arturo, sabi ko sa'yo, huwag mo nga hawakan ng sakin. Sadyang makulit ka talaga no? Huwag ka lalapit. Isang hakbang pat papatayin ko siya. Tumigil si Ethan, ngunit may isang mapanganib na ngiti sa kanyang labi. You think that gun still works? Subukan mong kalabitin, Arturo. Tingnan natin kung sinong unang sasabog. Nanginginig ang kamay ni Arturo habang pilit na kinakalabit ang gatilyo. Ngunit walang nangyayari. Sa pagkakataong yun, mabilis na kumilos si Ethan. Sa kabila ng takot, humagulgol si Luna habang nakatingala kay Ethan. Umalis ka na rito, Ethan. Huwag mo na akong iligtas. Alam ko naman na bahagi lang ito ng laro mo. Na hindi naman ako mahalaga sa'yo, kundi bilang business partner lang. Ang boses ni Luna ay puno ng pait. Sa isip niya, ang gabing iyon ay isang aksidente at ang pagtulong ni Ethan ngayon ay para lamang protektahan ng merger ng kanilang mga kumpanya. Wala lang ako sa'yo, kaya wag mo nang itaya ang buhay mo. Imbis na sumagot, nanatiling nakatitig si Ethan kay Luna. Ang kanyang mga mata na laging puno ng pangaasar, biglang nagbago. Naging malalim, madilim at puno ng hindi maipaliwanag na tensyon. Isang nakakangilong halakhak ang binitiwan ni Arturo na umalingaw-ngaw sa buong bodega. Napaka-inosente mo talaga, Luna. Matalino ka sa negosyo pero bulag ka sa lalaking nasa harap mo. Lumingon si Arturo kay Ethan. Isang mapanuyang ngiti ang nakapaskil sa kanyang labi. Nakikita mo ba ang mga titig na yan, Luna? Yan ang titig ng isang mandaragit na natagpuan na ang kanyang pinaka-iniingatang hiyas. I've lived long enough to know when a man is looking at a woman like she's his entire world. Manahimik ka, Arturo. Pigil ni Ethan. Bakit, Sandoval? Natatakot ka bang malaman niya? Luna, hindi ka lang basta partner para sa kanya. Simula ng gabing makiusap ka sa kanya sa hotel, tinatakan ka na niya. He didn't just save you from the drug. He claimed you. At tingnan mo ngayon, handa siyang sunugin ang buong mundo. Pati na ako. Makuha ka lang niyang muli. Napako ang tingin ni Luna kay Ethan. Sa gitna ng dilim at panganib, nakita niya ang pagtiim ng panga ng lalaki. Hindi ito makapagsalita. Ngunit ang bawat hininga nito ay tila kumpirmasyon sa mga sinabi ng kanyang tiyuhin. The drug didn't just affect her that night, Arturo. It affected me too. Because after that night, I realized that no amount of food or money could ever replace the way she felt in my arms. At kung iniisip mo na hayaan kitang dalhin siya, then you really don't know who you're dealing with. Umiyak na umiiling si Luna habang nakatingin sa mga mata ni Ethan. Sa kabila ng panganib, mas nangingibabaw ang gulo sa kanyang isipan. Bakit, Ethan? Bakit ka pa pumunta rito? Hindi naman tayo close. Business partners lang tayo sa papel at mas madalas mo pa akong asarin kaysa tulungan. Bakit itataya mo ang buhay mo para sa isang babaeng pilit kang kinakalimutan? Hindi agad sumagot si Ethan. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang anino tila bumabalot sa proteksyon ni Luna. Ang talim ng kanyang titig
lumambot ng bahagya, ngunit ang determinasyon sa kanyang muka hindi natitinag. Close? You're right, Luna. Hindi tayo close. Dahil ang mga taong close, magkaibigan lang. At hindi ko gugustuhin maging kaibigan mo lang. Dahan-dahan siyang humakbang, hindi alintana ang banta ni Arturo. Dumating ako dahil noong gabing nagmamakaawa ka sa akin. Hindi lang ang pangalan mong nakuha ko. Ninako mo rin ang katahimikan ng isip ko. You think this is about business? I can buy 100 companies like Valeriano Textiles. But I can't replace the woman who made me feel like a human being for the first time in my cold digital life. Tumingin siya ng matalim sa mga mata ni Luna. Binabaliwala ang lahat ng gulo sa paligid. Hindi tayo close, Luna. Dahil sa bawat segundo, simula nung gabing yun, ikaw na ang sentro ng mundo ko. At hindi ako papayag na ang huling alaala mo sa akin ay ang pag-iwan ko sa iyo sa impyernong to. Muling tumawa ng malakas si Arturo at tila nandidiri sa eksenang nakita. Napakagandang drama. Sayang at hindi nyo na maitutuloy ang pag-iibigan nyo sa labas. Ngunit bago pa man makakilos si Arturo, may pinindot si Ethan sa kanyang relo. Isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw at biglang bumagsak ang lahat ng metal shutters ng bodega. Sa isang iglap, nawala ang emosyonal na si Ethan. Hindi na siya naghintay ng sagot mula kay Arturo. Sa pagpindot niya sa kanyang relo, isang nakakabinging pagsabog ng liwanag ang bumalot sa buong bodega. Ngayon na, bulong ni Ethan. Habang nabulag at nalito ang mga tauhan ni Arturo, sumugod si Ethan na tila isang itim na anino. Hindi lang siya eksperto sa computer. Bihasa rin siya sa close quarters combat. Isang kasanayang pinatunayan niya sa unang lalaking sumubok na humarang sa kanya. Isang mabilis na siko sa panga at isang sipa sa tuhod ang nagpabagsak sa unang bodyguard. Protektahan ng boss, sigaw ng isa sa mga tauhan pero huli na. Bawat galaw ni Ethan, kalkulado at mabilis. Inagaw niya ang baril ng isa pang tauhan. Mabilis na kinalas ang magazine nito at ginamit ang mismong bakal para patumbahin ang dalawa pang sumusugod. Rinig na rinig ni Luna ang bawat lagutok ng buto at ang bagsak ng mga katawan sa simento. Ethan, mag-ingat ka, sigaw ni Luna. Ang kanyang puso tila lalabas sa dibdib sa sobrang kaba. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Arturo na tumakas patungo sa likurang pinto. Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang lumilipad na kutsilyo mula kay Ethan ang tumama sa hita ng matanda. Malakas na napatili si Arturo habang bumabagsak sa sahig. Sa loob ng wala pang 2 minuto, ang 6 na armadong lalaki nakahandusay na lahat. Hiningal si Ethan. Ang kanyang kamao may bahid ng dugo, ngunit ang kanyang mga mata ay agad na humanap sa kinaroroonan ni Luna. Patakbo siyang lumapit sa dalaga at mabilis na kinalas sa mga tali. Ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba nila? Niyakap ni Luna si Ethan ng sobrang higpit. Ang kanyang mga luha tumutulo sa suit ng lalaki. Akala ko mamamatay na ako kanina. Hindi mangyayari yun. Tandaan mo, Luna, wala pang virus ang nakakatalo sa system ko. At walang taong makakaagaw sa iyo hanggat nandito ako. Dahan-dahang binuhat ni Ethan si Luna palabas ng bodega. Habang naririnig na ang papalapit na sirena ng mga pulis na tinawagan na pala ng kanyang system kanina. Paglabas ni na Ethan at Luna mula sa mausok na bodega, nang biglang huminto ang isang convoy ng mga itim na SUV. Mabilis na bumaba ang isang magilas na lalaki at isang eleganting babaeng sina Maki at Clara Sandoval. Baka sa kanilang mga muka ang matinding pag-aalala, lalo na nang makita ang dugo ang kamao ni Ethan at ang nanginginig na si Luna na inaalalayan naman ito. Ethan anak, salamat sa Diyos at ligtas ka. Anong pumasok sa isip mo at sumugod ka rito ng mag-isa? Sigaw ni Clara. I had to po, Nay. Maikling sagot ni Ethan, tila nahihiya sa pagiging emosyonal ng ina sa harap ni Luna. Tumingin naman si Maki kay Ethan, isang tingin ng paghanga at pagsusuri. You handled it well, son. Pero sino ang dalagang to na itinaya mo ang buhay mo para iligtas? Hindi nakasagot si Luna. Nanatili lang siyang nakakapit sa braso ni Ethan dahil sa panghihina. Si Ethan naman, bahagyang hinigpitan ng pagkakahawak sa dalaga.
Tila kanya itong binabakuran. Tsaka na po tayo mag-usap, Dad. Kailangan niya nang magpahinga. Matapos maasikaso ng mga tauhan ni Maki ang mga pulis at si Arturo, sa pilitang pinasakay ni Clara si Ethan sa kanilang sasakyan, habang ang ibang tauhan na naghatid kay Luna pauwi para sa seguridad nito. Sa loob ng kotse, hindi na nakatiis si Clara. Ethan, enterogahin mo man ako ng tingin, hindi mo ko mapipigilan. Sino si Luna Valeriano sa buhay mo? 1 buwan ka nang hindi umuuwi dahil abala ka sa merger na to. Pero ngayon nakikita kitang nakikipagpatayan para sa kanya. Partner ko po siya, Nay. Nothing more. Partner? Tumawa ng bahagya si Maki na siyang nagmamaneho. Hindi matigil ang daldal ni Clara habang palihim na sinusulyapan ng anak na seryosong nakatingin sa labas ng bintana. Ethan anak, aminin mo na kasi. Hindi ka naman susugod sa bodega na parang action star. Kung business partner lang yun, hindi ba? No, stop it. She's just a partner. Ayoko lang madamay ang pangalan ng Sandoval kung may mangyari man sa kanya. Anak, kilala kita. Hindi ka magsasayang ng bala o pagod para sa isang business partner lang. At nakita ko kung paano mo siya tingnan kanina. Para kang nakakita ng nawawalang piraso ng iyong computer system. Biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Clara nang wala siyang makuhang sagot kay Ethan. Nagsimula siyang humikbi ng malakas. Ang pamatay niyang drama mode. Heto na nga ba ang sinasabi ko noon, na kapag nadapa ka lang, sa akin ka agad tumatakbo. Pero ngayon, puros tago ng anak ko sa akin. Wari hindi ko nakilala ang sarili kong dugo. Nay, pigil ni Ethan. Ganyan naman kayong mga lalaki. Kapag nakahanap ng babaeng paglalaanan ng bala, nakakalimutan ng inang nagluwal sa inyo. Wala na, strangers na kami ng anak ko. Hindi na napigilan ni Ethan at tuluyan ng humalakhak. Kilalang kilala niya ang laro ng kanyang ina. Ang Best Actress Award-winning performance nito tuwing may gustong malaman. Naitigilan niyo na po yan. Alam ko na ang gimmick niyo. You're still my favorite woman. Okay? Huwag ka na magdrama dyan. Matalino ka diba? You'll figure it out soon enough. Aba, talagang dinadaan mo ko sa lambing, Ethan Sandoval. Pero seryoso anak. Iba ang titig mo sa kanya. At bilang nanay mo, alam ko ngayong virus na tinatawag mo. Sa puso mo na tumama. Okay, fine. She's just different. Siya lang ang tanging nakakapikon sa akin ng ganito. Matalino ang anak natin, Maki. Pero pagdating sa babaeng yan, tila nag-crash ang logic mo. Is she the girl from that night? Ang balita ko, may nangyari sa isang event nung nakaraang buwan. Hindi sumagot si Ethan pero ang pananahimik niya ang nagkumpirma sa hinala ng kanyang mga magulang. Kung ganun, siguraduhin mong handa ka dahil ang pagliligtas mo sa kanya kanina ay simula pa lang. Ngayong alam na ng lahat na siya ang kahinaan mo, mas magiging mahirap ang laro. Seryosong wika ni Maki. Paglipas ng 2 araw, maaga pa lang ay nasa labi na ng Sandoval Enterprises si Luna. Suot ang kanyang corporate attire. Pilit niyang pinatitigas ang kanyang loob. Utang niya ang buhay kay Ethan. At kahit pikon na siya rito, alam niyang hindi pwedeng palampasin ang pasasalamat. Ngunit pagtapak pa lang niya sa tapat ng opisina ni Ethan, sinalubong na siya ng pamilyar na nakakaasar na boses. Look who's here. Ang dalagang humahagulugol sa bodega dahil akala niya kinalimutan ko na siya. Bungad ni Ethan habang nakasandal sa pinto ng kanyang opisina. May hawak na tablet at may nakakalokong ngiti. Ethan, seryoso ko. Nandito ko para magpasalamat ng maayos. Sa pagligtas mo sa akin at sa pag-asikaso sa pamilya ko. Dahan-dahang lumapit si Ethan sa kanya. Hanggang sa maamoy muli ni Luna ang pamilyar niyang pabango. Salamat. Masyadong murang salitang salamat para sa buhay na itinaya ko, Luna. I expected something more creative. Ano namang gusto mo? Magbabayad ako. Sabihin mo lang kung magkano. Hindi ko kailangan ng pera mo. Marami ako niyan. Gusto ko, sa tuwing may isip mo ang gabing yun sa hotel, huwag mong isiping pagkakamali yun. Isipin mo ngayon ang gabi kung saan nahanap mo ang tanging taong hindi ka pababayaan. Ayan ka na naman sa mga hirit mo. Akala ko ba business partners tayo? We are. But after what happened, the merger isn't the only thing I'm planning to sign. I'm planning to keep you, Luna.
whether you're annoyed or not. Bago pa makasagot si Luna, biglang bumukas ang elevator at lumabas si Clara. Ang ina ni Ethan na may dalang mga shopping bag. Oh, am I interrupting a murder discussion? Masiglang tanong ni Clara habang ang mga mata nagniningning sa tuwa nang makita si Luna. Nay, bakit nandito ka? Tama na ang pagiging aso't pusa nyo. Tama na ang kakaalas ka mo sa future daughter-in-law ko. Ano po? Sabay pa si Luna at Ethan kasabay din noon ang malawak na pagngisi ni Clara. Let's go, honey. Hindi nakapalag si Luna nang biglang higitin ni Clara ang kanyang braso. Bago pa makahirit si Ethan, nasa loob na sila ng elevator patungong basement parking. Mag-usap na lamang kayong dalawa sa Lunes, Ethan. Hihiramin ko muna ang partner mo para sa isang very important executive meeting sa mall. Masiglang paalam ni Clara habang isinasara ang pinto ng elevator. Naiwan si Ethan na napakamot na lang sa ulo. Alam niyang wala siyang laban sa pagiging extrovert ng kanyang ina. Sa loob ng isang mamahaling butik sa mall, pinapanood ni Clara si Luna habang sinusukat ang isang eleganting dress. Pero hindi damit ang pakay ng matandang Sandoval. Bagay sa'yo, Luna. Pansin ko mahilig ka sa mga kulay na matapang, katulad ng anak ko. Nga pala, kamusta naman ang pakikipagtrabaho kay Ethan? Masyado ba siyang controlling? Medyo po, ma'am. Minsan po, mahirap siyang basahin. Isang minuto seryoso sa coding. Sa susunod naman, puro pangaasar ang alam. Ganyan talaga ang batang yan kapag may gusto siyang makuha. Gagamit ng logic, pero ang totoo, emosyon ang nagpapatakbo sa kanya. Alam mo ba, nung gabing nahanap ka niya sa bodega, hindi siya mapakali. Halos sirain niyang server namin, mahanap lang ang GPS mo. Talaga po? Oo, anak. Ngayon ko lang nakitang ganoon kadesperado si Ethan. Madalas ay tahimik ka to lang pakailam yan dahil alam niya ang sagot. Seryosong dagdag ni Clara, sabay hawak sa kamay ni Luna. Luna, alam ko may nangyari sa inyo nung gabing iyon sa hotel. Alam ko ring pilit mo itong kinakalimutan. Pero bilang nanay niya, sasabihin ko sa iyo, hindi ka lang basta gamot o aksidente para sa kanya. You are the only person who made him look away from his computer screens. Hindi ko po alam ang sasabihin ko, pero wala naman talagang namagitan sa amin ni Ethan. Alam ko po yun, tsak na biro lang ang lahat ng pag-aalaska niya sa akin. Ganoon ba? Sayang naman. Pero kung gusto mong gumanti ng pang-aasar sa kanya, may alam akong sekreto niya nung bata pa siya na siguradong ikapipikon niya kapag nalaman mo. Maglalabas na sana ng alas si Clara para kay Luna nang biglang mag-vibrate ang cellphone ni Luna. Isang text mula kay Ethan ang natanggap niya. I'm outside the mall. Don't let my mom brainwash you. And by the way, that blue dress you're wearing, it looks good on you. I saw it through the mall's security cameras. Napalingon si Luna sa paligid. Hinak niya ba pati ang CCTV ng mall? Ngiwing ani Luna. Hindi na nakapaghintay si Ethan sa labas. Pumasok siya sa mall at diretso sa butik kung nasaan ang dalawa. Nay, stop poisoning her mind. Bungad ni Ethan habang naglalakad palapit. Ang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang slacks. O Ethan, masyado ka namang atat. Katatapos lang naming mamili. Natatawang sagot ni Clara bago pa simpleng lumayo para tignan ng ibang koleksyon na nag-iwan sa dalawa na magkaharap. Tumingin si Ethan kay Luna na suot pa rin ng asul na damit. Dahan-dahan niyang inayos ang isang hibla ng buhok ni Luna na humaharang sa mukha nito. Ang kanyang dating mapang-asar na titig napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang pasimpleng pagpapakilig na hindi inaasahan ng dalaga. I told you, it looks good on you. Mahinang bulong ni Ethan, sapat lang para silang dalawa lang ang makarinig. Pero mas bagay sa'yo kung hindi ka nakasimangot. Ethan, nakakahiya. Bakit ba bigla-bigla kang nagiging ganyan? Baka kung anong isipin sa akin ng mga tao dito. Let them look. Gusto ko ring malaman nila na ang business partner ko hindi lang matalino, kundi pinakamaganda sa silid na to. Hirit pa ni Ethan. Kinuha niya ang kamay ni Luna at pasimpleng pinisil. Actually, may gusto sana akong sabihin sa'yo. I already cleared your schedule for tomorrow. We're going somewhere. No computers,
No business. Just us. Wait, ikaw ang Clear? Excuse me, Mr. Sandoval. Nagawa ko na. Makakaangil ka pa ba? Ngumisi si Ethan, ang pilyong ngiti na lagi nagpapakaba kay Luna. Pero sa pagkakataong to, may kasama ng kilig. Consider it a system update for our relationship. Ayaw mo nun? Solo mo ang pinakagwapong CEO sa bansa. Ang kapal talaga ng mukha mo. Tatawa-tawang sagot ni Luna, pero hindi niya binawi ang kanyang kamay. Kinaumagahan ay sinundo ni Ethan si Luna. Gabi pa lang, nakapagpaalam na si Luna sa mga magulang at kaagad naman siyang pinayagan dahil si Ethan ang kasama niya at tungkol din naman sa business. Tahimik ang biyahe nila dahil iniisip talaga ni Luna na simpleng kain lang sa labas at buong araw ay pag-develop sa company ang pag-uusapan nila. Kaya lang pagbaba nila ng sasakyan, nagtaka si Luna dahil wala silang nakikitang restaurant. Sa halip, isang marangyang puting yate ang nakadaong sa pribadong pantalan. Nagniningning sa ilalim ng papalitaw na araw. Ethan, nasaan ang restaurant? Bakit tayo nasa harap ng yate? Masyadong maingay sa restaurant, Luna. Baka may makakita pa sa iyong kumakain o kung ano ang isipin. Ito ay isang formal na paanyaya lang para sa ating partnership. Kailangan nating pag-usapan ang mga susunod na hakbang ng merger sa gitna ng dagat para walang makarinig. Paanyaya? Sa ganito kagandang yate na may romantic dinner setup at mga kandila? Date no? Ngumisi si Ethan at prenting na upo, tila hindi apektado. Masyado kang asyomera, Valeriano. Isipin mo na lang na ito isang high security business meeting. Ang dagat ang pinakamalaking firewall. Walang signal, walang hackers, walang istorbo. Kahit kailan talaga, ang hirap mong paaminin. Sige, sa paanyaya nito, anong business ang pag-uusapan natin? Tumitig si Ethan ng malalim sa kanya. Ang refleksyon ng dagat ay sumasalamin sa kanyang mga mata. Gusto kong pag-usapan ng exclusive rights, hindi ng kumpanya mo, kundi ng atensyon mo. Ayokong may ibang lalaking lumalapit sa'yo habang hindi pa tapos ang merger. At kahit tapos na to. Ayan ka na naman sa mga cryptic codes mo, Ethan Sandoval. Hindi yun code, Luna. Yun ay unbreakable contract. Dahan-dahang humahampas sa mga alon sa gilid ng yate. Binalot sila ng katahimikan at ng malamig na simoy ng hangin. Hawak ni Ethan ng isang baso ng wine. Tila bumabalik ang pagiging mapangasar niya. Alam mo, Luna, dinala kita rito para masiguradong hindi ka makakatakas sa mga boring na business reports ko. At para na rin makita mo kung paano mag-relax ang isang henyo. Baka kasi puro computer codes na lang ang nakikita mo sa panaginip mo. Napaka-arugante mo talaga. Akala ko ba seryosong paanyaya to? Seryoso naman Seryosong panunood sa'yo habang nahihilo ka sa dagat. Ngunit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ibinaba ni Ethan ang kanyang baso at humakbang palapit kay Luna. Ang ngisi sa kanyang mga labi dahan-dahang naglaho. Napalitan ng isang ekspresyon ngayon lang nakita ni Luna. Puno ng katapatan at bahagyang takot. Isang bagay na hindi mo iisiping mararamdaman ng isang Ethan Sandoval. Luna, tungkol sa gabing yun at sa lahat ng nangyari sa bodega. Ethan, huwag na nating pag-usapan. No, listen to me. Sa una, akala ko'y bunga lang ng sitwasyon ng nararamdaman ko na baka dahil lang sa gamot o dahil kailangan kitang protektahan. Pero nung nakita kitang umiiyak habang nakatali ka ron, parang nag-crash ang buong sistema ko. I realized that my logic is useless when it comes to you. Dahan-dahang hinawakan ni Ethan ang pisngi ni Luna. Hindi na ito biro at hindi na rin ito bahagi ng anumang merger. I'm not asking for a business partners anymore, Luna. I'm asking for a chance to be the person who stays. The one who won't just have you once, but every single day. Napatitig si Luna sa kanya. Ramdam ang bawat tibok ng puso ni Ethan sa kanyang mga daliri. Ang lalaking laging may sagot at laging may plano nakatayo sa harap niya. Tila naghihintay ng isang yes na hindi kayang ibigay ng anumang algorithm. Seryoso ka ba talaga? I've never been more serious in my life. Sagot ni Ethan, sabay lapat ng kanyang noo sa noo ni Luna. So, will you stop trying to delete that night from your memory and start writing a new program with me?
Bahagyang napaatras si Luna at biglang kumawala ng isang malakas na tawa. Isang tawang may halong kaba at hindi makapaniwalang saya. Ethan Sandoval, seryoso ka ba talaga sa writing a new program na yan? Napaka-corny mo pala kapag seryoso ka. Kumunot ang noo ni Ethan. Tila nabigla siya sa reaksyon ng dalaga. Pinagtatawanan mo ang pinaka-sincere na speech ko. Alam mo bang ininsayo ko yan sa harap ng monitor ko kagabi? Kasi naman, para ka nagbabasa ng manual ng computer. Tawa pa rin ni Luna, pero unti-unting humupa ang kanyang halakhak nang mapansin ang hindi nagbabagong titig ni Ethan. Huminga ng malalim si Luna at tumingin sa malayo, sa abot tanaw kung saan humahalik ang buwan sa dagat. Alam mo Ethan, ang kapal din ng mukha mo. Akala mo ba ikaw lang ang nahirapan? Lumingon na siya muli sa lalaki. Ang mga mata ay may bakas ng katotohanang matagal niyang itinago. Interesado na ako sa iyo noon pa, bago pa mangyari ang gabingin sa hotel. Pero sino ba naman ako? Isang balaryano na palaging tikon sa mga pasaring mo. Natakot ako na baka kapag umamin ako, tawanan mo lang ako o ituring na isa lang sa bags na kailangan mong i-delete sa buhay mo. Kaya sinarili ko na lang. Napatitig si Ethan, tila hindi makapaniwala na ang dalagang matagal niya nang pinaglalaruan, ganoon din palang nararamdaman. Kaya pilit ko rin kinakalimutan yung nangyari. Kasi akala ko nakonsensya ka lang o napilitan ka lang tulungan ako dahil sa merger. Hindi ko inakalang ang isang Ethan Sandoval marunong din palang mag-practice sa harap ng monitor para lang magtapat. So pareho pala tayong duwag sa totoong nararamdaman natin. Masyado tayong nag-focus sa logic. Nakalimutan natin ang chemistry. Lumapit muli si Ethan sa pagkakataong to. Hindi siya nag-alinlangan. Hinawakan niyang baywang ni Luna at marahang hinila ito palapit. Well, since compatible naman palang feelings natin, I guess hindi na natin kailangan mag-practice. No more games, Luna. Just us. Sa gitna ng napaka-romantikong sandali kung saan dahan-dahan ang inilalapit ni Ethan ang kanyang mukha kay Luna, biglang bumukas ng malakas ang sliding door ng main cabin ng yate. Surprise! Sabay na napaatras sina Ethan at Luna. Halos malaglag ang panga ni Ethan nang makita ang kanyang daddy na si Maki na may hawak na wine glass at ang kanyang inang si Clara na may hawak na confetti popper. Pero ang mas ikinagulat ni Luna ay ang mga taong kasunod nila, ang kanyang mami. Ma'am, ani Luna, sabi ko sa inyo masyadong mabagal ang anak natin. Kailangan ng audience para umamin. Tumatawang sabi ni Clara Sandoval habang nagpapaputok ng confetti. Anong ginagawa niyo rito? May inis na tanong ni Ethan. Nahihiya siya dahil hindi niya in-expect na may ibang makakakita sa side niya na iyon. Namumula ang kanyang tenga. Nag-usap na kami since tapos na ang merger ng mga kumpanya. Naisip naming emerge na rin ang mga pamilya natin at mukhang advance na pala kayo sa plano. Lumapit ang ina ni Luna at niyakap ang anak. Pasensya na Luna, hindi na namin natiis. Gusto naming makasigurado na hindi ka na paiiyakin ng supladong Sandoval na to. Ma'am naman. Reklamo ni Luna na hiyang-hiya habang palihim na sumusulyap kay Ethan na ngayon, pilit na ibinabalik ang kanyang cool na imahe kahit huling-huli na sa akto. Well, since nandito na rin lang kayo at nasira nyo ng moment ko, baka gusto nyo na rin pag-usapan ng petsa ng kasal para hindi na ako mahirapan pang i-program ang schedule nyo. Nagtawa na ng lahat sa gitna ng dagat. Ang gabing nagsimula sa pag-iwas ay nagtapos sa isang masayang pagtitipo ng dalawang pamilyang pinag-isa ng isang gabing hindi inaasahan.